Sagana imalis na kayo. Sabi ko na anghang hindi ko ipakbibili ang bahay ko. Iwag na kayong bimolik dito para hambalain kami. Ipinahayag ni Mang pa ang kanayang pakayamot ng miling dumating ang katawan kung panayang real estate natin yaira para hambalain siya. Ito na ang ikatlong beses sa linghong ito na paminta sila para hikayatan siyang ipakbili ang kanayang lipa sa kanila. Sa kanuanghan, ang katilong pangkalatang direktor, ang personal na nakipag-isap kay Mang pa, hiwag ka ng mahmatikas. Lahat ng mga residente sa paligid dito ay pimayag ng ipakbili ang kanilang lipa at nakahanda ng limipat. Malapit nang bakantehan ang lugar na ito, samantalahin mo na may halaga po ang lipa at ipakbili mo na, ano po ang silbing pagiging mahigpit ito. Bukod pa rito, binibiling aming kumpanya ang lipa sa dobleng halaga ng merkado, hindi ka namin pinipilit. Ang lipang ito ay napakalaga sa aking pamilya. 3 henerasyon na kaming nakatira dito, kaya kahit magbayad po kayo ng mas malaki, hindi ko ito ipakbibili. Isa pa, wala po akong naririnig mula sa konsumong barangay tungkol sa pakbakante kaya hindi ako alis dito. Halit na timayo sa kanuanghan, sinipa ang salaya at nakbanta, kung magpapatiloy ko sa pagiging matigas ang ilo, ikaw lang ang mapapamak. Ang pangkalatang direktor ng kumpanya Tien Yaira ay itinitiring na bigbos ang real estate sa lugar na ito, ang animang gusto niya ay makikihan niya. Maghintay ka lang. Pagkalis ng katawan kumpanyan real estate bemintong hininga sa Mang pa at timinghan sa altar ng kanayang lolo at ama. Sinabi niya sa kanayang sarili na hindi niya ipakbibili ang lipang mana na ito. Ang kanayang anak na baba ay nasa kolehiyo noon ngayong taon, siya ay nag-aral at nagtatrabaho, dagdag po ang kanayang siweldo bilang si retire ay sapat na para tustusan ang kanayang anak na baba hanggang sa makapagtapos siya. Ang mag-asawa ay matanda noon hinit pinakpala silang kalangitan kaya malakas po rin ang kanilang panghangatawan kaya mori po rin silang magtrabaho ipang kimitang dagdag na kita. Kaya walang dahilan para ipakbili ni Mang pa ang kanayang bahay. Hinit sa kanuang Yaira ang ibigbos ang real estate at pangkalatang direktor din kumpanya Tien Yaira ay matahol ng nakatun sa lipa ni Mang pa. Dahil may panloob na impormasyon na nagsabi kay kanuang Yaira na malapit nang limipat ang isang nahusang sinung isang pabrika na may 3,000 manggagawa mula sa binidang patingo sa lungan. Kaya kailangan maraming paupahan para matiginan ang mga pangangailangan sa pamimihay at buhayan ng mga manggagawa. Ang lipang tinitira ni Mang pa ay wala pang 1 kilometro ang layo mula sa Yairahi Industrial Park, kaya napakalaking potensyal nito para sa pagtatayong mga paupahan. Bukod pa rito, kakunti po ang populasyon dito, mira po ang lipa, kaya napakadaling bilhin. Plano ni kanuang Yaira na samantalahin ang pagkakataong itong isang malaking pamiminan habang wala pang nakakalam, lilimitahan niya at magtatayong isang paupahan at serbisyo apartment na may 500 kwarto sa lugar na ito. Akala niya ay magiging maayos at madali ang lahat, ngunit hindi niya inasahan na makakatakbo siya ang isang matigas na ilo tulad na Mang pa, kahit anong pilit niya ay hindi niya ipinakbibili ang kanang lipa. Pagkatapos marinig ang ilat ni kanuang tungkol sa sitwasyon, halit na pinagpok ni kanuang Yaira ang mesa, sampung taon na kitang kasama kaya alam mo na ang ikhaliko. Kung ayaw sa minut ni Eden, kailangan natin gumamit ng ilang paraan para pilitin siya. Tandaan mong ayusin ang kabahay-bahay sa pamahalaan para maging maayos ang lahat, narinig mo ba? Siguro alam mo kung gaano kalaga ang lipa na ito, tama. Kapag hindi mo pa ito nakawa, imalis ka na. Opo, alam ko po. Ipagkatiwala niyo lang po sa akin. Pagkatapos, ang bahay ni Mang pa ay patiloy na kinikiluang mga tao. Minsan ay sinisira nila ang kanayang hardin halay, kakabi naman ay pinasok ng mga magnanakaw. Kahit walang nawala, nachtulot pa rin itong pag-alala sa matandang mag-asawa. Tivang weekend bimibisita sa bahay ang anak nilang si Jacqueline, ngunit hindi sinasabing mag-asawa na sinisira ang kanilang bahay dahil natatakot silang mag-alala ang kanilang anak at makapekto sa kanayang pag-aaral.
Gayon pa man, nakita ni Jacqueline na sunod-sunod na imalas ang kapitbahay, hindi niya maiwasang magtaka, may nangyayari ba sa lugar natin kaya lumipat na sinaalang nena, mang timang, ateli sa ibang lugar. Tay nakita ko pa kaninang imaha na imipa sa manghang truck para maglipat ng kakamit. Kayan tayo na lang ang natitirang nakatira sa lugar na ito. Wala nang kapitbahay sa paligid, pero na lang bakanting sakan. May nangyayari ba bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Sumagot sa mga sa kanang anak sa isang casual na paraan, may isang kumpanayang real estate na tinyaira na bimibiling lipa dito sa mataas na presyo kaya ipinakbili na nila ang kanilang lipa at imalis. Hiwag mo na lang pansinin kapag imalis ang isang tao, may darating din na iba, kaya hiwag ka nang makalala. Nakalalang tanong ni Jacqueline sa kanyang ama, pero tayo na lang ang natitirang nakatira dito ngayon. Matanda na kayo, kung may mga sa hobby, ano ang gagawin ko? Karaniwan ang kapitbahay ay nakadalian sa oras ng panghangailangan, nag-aral ako sa malayo, kung may mga sa inayo, may mahapensan at tiin na tutulong, pero ngayon wala na akong kasama sa paligid, nag-alala ako. Bakit hindi mo na lang din ipakbili ang bahay, tay? Halit na pinagpok ni Mang pa ang mesa at pinahalitan ang kanayang anak, ito ang lipa na iniwan niyang lolo at lola, ito ang lugar kung saan ka isinilang at limaki. Nag-aral ka lang kanti sa lengsot na kalimitan mo na ang iyong pinahmilan, hindi ba? Alam ni Jacqueline na nakamali siya kaya niyakap niya ang brosong kanayang ama at pinakama siya, pamanan, tay, wala akong ibig sabihin. Nakalala lang ako sa inayo kaya ko nasabihin. Nakita ni Aling Eunice na hindi mahanda at tinsaynado ang kapaligiran kaya sumingit siya, hayan mo na ang iyong ama na magpasaya tungkol sa isapin bahay. Malakas pa kami kaya alam namin kung paano alahan ang aming sarili. Hiwag kang makalala. Pagkatapos ay binalinghan ni Aling Eunice ang kanayang asawa at sinisi siya, ikaw naman, minsan lang imiwi ang ating anak sa isang linggo, hindi mo pa siya hayang magkaroon ng masayang kainan. Mahal niya tayo kaya niya sinabi iyon, wala naman siyang ibig sabihin kung kaya't sinisakawan mo siya. Magpati na kayong mag-ama. Ayaw sumiway nina Mang pa at Jacqueline kay Aling Eunice kaya nakakapan sila at nakbati, at milang noking masaya at naktawanan ang buong pamilya tulad ng dati. Nahinit hindi naktakal ang kapayapon. Isang imakapakasing niya, nakilat sa Mang panang makita niyang pinintahan pilang pentiro at bahwang ang kanayang pintuan. Nakita niyang seryoso na ang sitwasyon, nagsambong siya sa pilisaya, matakaw na kaming nakatira dito, wala kaming kaway o nakalitan, kaya sigurado akong ang kumpanayan real estate na tinyaira ang may hawa nito. Dapat hilihan niyo na sila. Kabaliktaran sa pakiking sabik ni Mangpa, nakpakita ang kawalan ng interes at walang pananakitan ang pilisaya sa lugar, ipakbili niyo na lang ang inayong bahay para matahimik na kayo. Ang katawan ng kumpanaya tinyaira ay may malaking impluwensya, hindi niyo sila kayang labanan. Halit na simahaf sa Mangpa, kaya ba kinikonsinti niyo ang mga kriminal at hinayaan niyo silang apihin ang mahirap. Wala akong mahawa kaya ako nagsambong sa pilisaya. Kung alam niyo na ang real estate ang may hawa nito, bakit hindi niyo sila halihan? Way, pinakbibahan kita dal matanda ka na. Subikan mo pang mahmira at orestiin kita dal sa pahambola sa kaisan. Ngayon imiwi ka na at pantayan mo ang iyong bahay para hindi na nila sirain. Sinibikan po sanang makipaktalo sa mga panhinit mabilis siyang pinahalan ni Aling Eunice at hinila ang kanayang asawa. Alam niyang wala silang kapangyarihan at impluwensya, kaya hindi nila kayang labanan ang may kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang araw na katahimikan, may mga miling ng halo at sinira ang hatibong tibak na nahang saning pakbawa sa simentong patayo at pimasok sa bahay. Wala sa mang eden sa bahay dahil naktatrabaho siya, biti na lang at nakaiwi si Aling Eunice para manangalian kaya niya nakita. Natakot si Aling Eunice na malaman kanayang asawa ang tungkol dito at magsambong sa pilisaya na hantong sa isang hindi kinakailangang paktatalo, kaya lihim siyang timawakang tibero para ayusin ito. Ngunit hindi niya alam na ito ay isang planong isinagawa.
Ang tuberu ay isang tong ipinasok ng kampanaya tin Yaira, isang lalaki na lihim na pimasok sa bahay habang hindi nakatingin si Aling Eunice, binuksan niya ang haspipa at timakas. Pagkatapos ayusin ang tubong tibig, nakangan malibak si Aling Eunice at pimasok sa bahay para kimain. Papalapit pa lang siya sa bikas na gripo, biglang sumabog ang gas, boom en na nachtilot ng malakas na pagsabog na nachtilot ng matinding pagkasinog sa bahay. Si Aling Eunice ay nachtamong malibang pagkasinog, nawalan malay at sa kasamang palat ay natabinan sa apoy. Sa hili, namatay siya sa labis na sakit. Dahil lumipat na ang mga kapitbahay ni Mang Eden, walang nakapansin sa sinog. Bukod pa rito, ang kanilang bahay ay nasa isang diat ent alay, walang dumadaan, kaya pagkatapos ng 20 minuto nang imakayat ang makapal na isok, may nakapansin. Mabilis na dumating ang mga bomberu, ambulansya at pilisaya, nahinit ang bahay at lahat ng mga ari-arian ay nasinog na. Ang mas masakit, natakpian ng mga tao ang sinog na katawan ni Aling Eunice sa mga abo. Nang mabalitaan ito ni Mang Pa at nakabalik na siya, ang asawang minamahal niya ay tilian ng imalis at ang bahay na pinahirapan niyang alakan ay isa na lamang hiba. Simakaf sa Mang Pa sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa, Diyos ko. Bakit ka hindi makataringhan sa akin? Bakit nakang ganito ang lahat? Eunice. Gemising ka na panaginip lang ito, tama ba? Nawala na ang lahat sa akin, ayaw ko nang mabihay. Pagkatapos sabihin iyon, hinawa ka ni Mang Pa ang kanayang dibdib at nawalan malay. Tinala siya ang mga tao sa ospital at akat na tinawakan isang kakilala si Jacqueline. Pagkarinig sa masamang balita, bimaksak si Jacqueline sa lipa, imiyak siya ng labis at nakmamadaling imiwi. Pagdating niya para kilalanin ang bangkayang kaniyang ina sa pinararaya, nakilat si Jacqueline hanghang sa manikas siya at mawalan ng malay. Sinakap siya ng mga medical na tauhan. Pagkatapos kimalma, pumunta siya sa tabing kama para bisitahin ang kaniyang ama. Sinabing doktor na napakasama rin kanayang kalakayan, ang pasyente ay matanda na at nakaranas malaking pagkabigla na himantong sa atake sa puso at pagpitok ng mga dugo sa itak, ang pagkakataong mabihay ay 30% lamang. Sa kasalikihan, pinapanatiling pasyente ang bihay sa pamamagitan ng mga aparato sa pahinga at makinaraya na pagkasamang pagbabala. Lumiwat si Jacqueline at nakisap sa doktor, pakisap, iligtas niyo po ang tatay ko. Patay na ang nanay ko, hindi ko kayang mawala ang tatay ko. Inilayong doktor si Jacqueline at malangkot na sumagot, ginawa ko na ang lahat, nahinit ang pagkakataong mabihayang iyong ama ay napakalit. Kung patuloy siyang mananatili sa intensifikare init, malaki ang makakastos, pakisipan mong mabiti at pagkatapos ay makpasaya. Kasabay nito, nang mabalita na genuinghan ang sinog na nachtilot ng pagkamatay, laba siyang natakot. Tinawagan niya ang hangster na karaniwan niyang inipahan para takitin ang pamilya ni Mang Pa at tananghan, sinabi ko sa iyo na takitin mo lang sila para lumipat sila. Bakit ka pimatayang to? Nakilat ang hangster at nachtanong, ano ba ang sinasabi mo? Sino ang pimatay? Hindi ko kayang humawang hanuang bahay. Tungkol saan ba ang sinasabi mo? Tungkol sa pamilya na inipahan kita para pintahan at makpanghap na magnanakaw. Nasinok na kayong tanghali patay ang asawa, dinala sa ospital ang asawa. Kung hindi ka, sino pa? Natakot ang hangster at itinanggi ito, wala akong alam. Pagsinok na nachtidilot ng kamatayan ay parang sentensya ang kamatayan. Mayroon akong asawa at mga anak, kaya hindi ako maglalakas loob na isakal ang aking bihay. Isa lamang akong debt collector, kaya hindi ko kayang pimatay. Bayaran mo na akong buong bayad, natatakot akong magsakawang investigasyon ang pilis, kung ngayon magiging problema. Mabilis na magpadalan para makatakas ako kahat, hiwag mo na akong tawagan. Nang marinig ni genuinghan ang sinabing hangster, naisip niya na hindi siya ang may gawa nito, kaya isang tao lamang ang may kakayang humawang genuing kalipitan sa genuing Yaira. Noon pa man para makiya ang lipang gesto niya, hindi imaiwas sa genuing Yaira sa animang paraan, nakakaya napakaraming kanayang tawan.
Nginet hendinia inasahan na sa pagkakatong ito ay gagawa siyang napakasamang desisyon na pimatay. Naisip ni genuing gaan, siguro hindi na ako pinagkakatiwalaan ni genuing jaira kaya binigyan niyang trabaho ang maraming tao. Kinabukasan pagdating ni genuing gaan sa kumpanaya, nakita niya si JV na napromote sa posisyon head of department. Matagal nang may hindi pagkakasundusin na genuing gaan at JV kaya hindi nila gusto ang isa't isa. Pagkakita kay genuing gaan, agad na pinataman ni JV, nakita mo ba? Sembilan ngayon mas mataas ang posisyon ko sa iyo kaya kailangan mong makinig sa akin, alam mo ba? Nakita niyang dimiretso sa loob sa genuing gaan na walang sinasabi, kaya patiloy na inidauk ni JV, alam mo ba kung bakit ako mabilis na promote? Dahil kini ako ang iyong tungkilan kaya naktiwala sa akin ang boss. Makang malapit ka ng polisan sa kumpanaya. Hindi napigilan ni genuing gaan ang kanayang sarili at nilapitan niya si JV at hinawakan ang kulay nito, ikaw pala ang may gawa nito. Napakalipit mo. Alam mo bang kailangan mong magbayad para sa biyayang isang tao? Nagimisi si JV, tungkol ba ito sa bahay sa Gold Ariana na sinog na nachtilot ng pagkamatayang asawa. Aksidente lang ito dahil sa pagsabog ng gas. Kung magsasalita kang walang kabilihan idedemanda kita. Binitawan ni genuing gaan ang kulay at itinilak si JV na nagang dahilan ipang siya ay matimba sa lipa. Pagkatapos ay nakalit siyang pimasok sa opisinang general director at tinanong siya, ang kasong pagbiling bahay ni Mang Pa ay ibinigay mo kay JV, tama ba? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Malinaw na ibinigay mo ito sa akin kanina. Nagimisi sa genuing jaira, alam mo ang ikali ko, gusto ko ang mabilis at madali. Naghintay akong masyadong matagal kaya ibinigay ko ito kay JV. Matanda ka na gaan. Ang lahat ay mabahal at kilang sa pagpapasaya, hindi kasing bilis makabotan ngayon. Nakalala sa genuing gaan at nagtanong, pero alam mo bang nachtilot ng malaking gelo si JV? Pimatay siyang tao, alam mo? Ba? Hindi ako nagmamalasakit sa prosesong iyong trabaho, ngunit nagmamalasakit lamang sa hiling resulta. Kung ano ang ginagawa niya, pabayaan mo siya, basta't ang aksyon ay malinis at walang iniwan na animang bayad. Tungkol sa pilisaya, binabayaran ko silang malaking halaga bawat buwan kaya magpahinga ko. Nakaramdam takot sa genuing gaan nang makita niya na ang kanayang matandang kaibigan ay naging mas malamig at malipit. 25 taon na ang nakalilipas, pareho silang nagtrabaho bilang kakargador sa danhan saygon, ang bihay ay mahirap at mahirap, ngunit palagi silang nagtutulungan. Mas matanda sa genuing jaira kay genuing gaan 5 taon, kaya siya ay mas matira at palaging pinoprotektahan siya bilang kanayang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng 5 taon, nagtanghal mga empleyado ang kumpanaya, bumalik silang dalawa sa kanilang kabayan ipang magsimilang isang negosyo at nawalan komunikasyon hanggang 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang pagkakataon, dinala na genuing jaira ang kanayang pamilya sa natrang para magpakasyon at hindi sinasadyang nakita sa genuing gaan. Sa panahong yaon, mapalat na nakatanghap sa genuing jaira ang kapital mula sa pamilyang kanayang asawa ipang magsimilang isang negosyo, kaya nagsimula siyang magbikas ng isang real estate company. Sa taong yaon, tumataas ang real estate market sa Southern Region, nakahanap ng magandang pagkakataon sa genuing jaira at mabilis na imaman. Nakita na genuing jaira na mahirap pa rin ang biyayang kanayang kaibigan kaya inanayaan niya sa genuing gaan na magtrabaho para sa kanaya. Sa genuing gaan ay hindi sapat ang pahiling ista sa kanayang bayan para suportahan ang kanayang asawa at mga anak kaya nagpasaya siyang sumunod kay genuing jaira para magnegosyo. Halos 10 taon na ang lumipas, mula sa isang maliit na kumpanaya, silang dalawa ay nagtulungan ipang itayo ang malaking kumpanaya na Tienlong. Gayunpaman, dahil walang diploma sa genuing gaan, gusto lamang niyang magtrabaho bilang isang katulong para kay genuing jaira at hindi gusto ang isang posisyon. Kaya hindi siya himawak ang posisyon direktor o pininong departamento kahit na mas karapat-dapat siya kaysa sa mga batang empleyado. Halit na sinabi ni genuing gaan kay genuing jaira. Nakbago ka na. Binago na ang pera at katayan ang iyong pagkatao.
Gemise se genoong jaira, anu ba ang sinasabi mo. Sino ba ang hindi gusto ang pero at katanehan? Ken walang ambisaun, paano kumakakomit ang narating kun ngayon? Iwag mong kalimitan, kung hindi dahil sa akin, ikaw ay isang mahirap na manggangasta na nabibihay sa araw-araw. Kahit na hindi mo nakawa ang trabaho sa pagkakataong ito, dahil sa iyong paglilingkod sa akin sa loob ng 10 taon, papayagan kitang manatili. Kung may sasinot pa, iwag mo akong sisihin dahil sa pagiging walang awa. Hindi na kailangan, salamat sa iyong pagtulong sa akin noon, ngunit naniniwala ako na sa 10 taon aking pagtatrabaho para sa iyo, sapat na yun para bayaran ang lahat ng itang na loob. Hindi mo na kailangang polisin ako mismo ang magbibitaw. Pagkatapos sabihin iyon, imalis sa genuang gaan. Nakaramdam panginaang sa genuang jairan ngunit hindi na rin niya siya pinaghalandal, inisip niya na marami pang mas mahisay na tao kaysa kay genuang gaan sa paligid niya ngayon. Ang kaopisina ni na genuang gaan at Jaifia ay makadikit lamang sa pamamagitan ng isang kaway na pinto, kaya habang nililigbit niya ang kanayang gagamit, hindi sinasadaya niyang marinig ang plano niya. Dahil nakaiku sa genuang gaan para kinan ang gagamit sa drawer at nakatago sa likod malaking halaman, hindi siya nakita ni Jaifia. Tinatawagan niya ang isang tao na may pagmamalaking ekspresyon. Tandaan mo, bantahan mo siya pagkalis niya sa opisinang notaryo, mahkan waring ninakawan siya, pagkatapos ay hayan ang isang truck na banghan siya hanggang sa mamatay siya. Tandaan mong pimiling isang liblib na don, mahkabit ng peking plaka, hiwag kang mahpapakita, alam mo ba? Pagkatapos, ipaalam mo sa akin ang sitwasyon. May sinabi ang kabilang linya, ahat na tiniyak ni Jaifia, hiwag kang mag-alala, ang kapilis dito ay napaka-ignorante kaya hindi nila malalaman. Kung magtagumpay ang lahat, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong bahagi, sapat na yun para mabihay ng komportable ang iyong pamilya. Nang marinig ni genuang gaan ang mga ni Jaifia na papalayo, tahimik siyang tumayo. Naisip niya na tiyak na sasaktan na naman niya ang isang tao kaya lihim siyang suminot. Si Mama si Jaifia kay Jacqueline nachkan waring nakikiramay at pagkatapos ay hinikayat siya, nakaratay ang iyong ama, tiyak na kakailanganin niya ang maraming pera para magpagamot, bukod pa rito. Kailangan mo ring mag-alala tungkol sa paglilibing iyong ina. Ang pinakamagandang paraan ay pagbili mo ang iyong bahay sa pamamagitan lamang pera mo malahan nang mabiti ang iyong ina at madala ang iyong ama sa isang malaking ospital para magpagamot. Bukod pa rito, abo na ang bahay iyon ang lugar kung saan pumanaw ang iyong ina kapag nanirahan ka roon, maalala mo lamang ang masasamang pangyayari. Wala kang pera para ayusin ang bahay ngayon kasama po ang gastusin sa ospital ng iyong ama at gastusin sa libing iyong ina. Labis na nasasaktan si Jacqueline, halo-halo ang kanayang isipan kaya hindi siya masyadong nakapag-isip. Ang sinabi ni Jaifia ay napakamakatwiran kaya pimayag siyang ipagbili ang bahay. Opo, ipagbibili ko ang bahay sa inayong kampanaya. Kailangan ko rin pera. Kung papayag akong ipagbili, kailan niyo ako mabibigyan ng pera? Tiwang-tiwa si Jaifia at sumagot, ngayong imaha, limabas ka sa opisinang notaryong Jairahi at mahawa natin ang papeles at ibibigay ko sa iyo ang buong pera, ngunit mayroon ka bang papeles ng bahay? Natatakot ako na nasinog ito sa pagsabog. Hiwag kang mag-alala, ang papeles ay nasa loob ng sofa kaya hindi ito nasinog, hawak ko ito. Bago imalis, miling pinalalanan ni Jaifia sifen, tandaan mo, kailangan mong dumalo sa opisinang notaryo bikas 9:00 imaha, tandaan mong dalan ang lahat ng papeles. Sininda ni genuang gaan si Jaifia sa ospital at nakita siyang nakipagkita sa anak ni genuang pa, alam niyang tiyak na ang baba ang papatay niya. Ngunit hindi niya alam kung paano siya babalan. Kung lalabas siya, hindi siya patatawarin ni na Jaifia at genuang Jaira, bukod pa rito, binayaran na ni genuang Jaira ang pilis kaya hindi na siya makakapagsumbong sa pilis. Naisip ni genuang gaan, gayon pa man, malayo lamang sina genuang Eden at siya, hindi rin siya mabiting tao, kaya binalak niyang hiwag pansinin ang kaligtasan ng baba. Ngunit nakita niya ang kanayang kahabag-habag na kalagayan, kasing edad siya ang kanayang anak na baba, kaya hindi niya kayang panurin siyang mamatay nang walang ginagawa.
Habang nach alala ang konsensya genoong gaan sa pagitan mabiti at masama, timawag sa genoong yaira at gustong imbitasya para sa isang hapinan bilang polam. Nakatibili sa genoong gaan sa animang kaso 25 taon na ang pagkakaibigan, kaya hindi ito maaaring petilan ng madali. Kahit na nachbago sa genoong yairan ngayon at mas pinahalagan ang parakay sa sakailigan, itinitirang pa rin niya sa genoong gaan bilang isang mabiting kapatid sa kanayang peso. Salamat sa 10 taon pagtatrabaho para kay genoong yaira. Nakapag-ipon sa genoong gaan sapat na kayamanan para sa kanayang asawa at siya na motivasay na makretiro sa kanayang bayan at hindi kailangang makalala tungkol sa natitirang bahaging kanilang bihay. Magkaibigang matanda ang nakita at nakiwintihan, pagkatapos ay nakiniman hanggang sa hating gabi, hanggang sa tawagan sa mang yairang kanayang asawa para imiwi, kaya't natapos ang kanilang kasiyahan. Sa manghan ay imiwi sa kalahayang lasing at natilok kahat, nakalimitan ang panhanap na kinakarap ni Jacqueline. Kinabikasan, talatang plano ni Yaifie, dumating si Jacqueline sa opisinang notarayo kayang napakasunduan. Matapos isahawa ang transaksyon sa pagbebentang lipa, nakatanggap si Jacqueline ng mahigit $2,000 na pera. Sa inang pagkakataon na himawak ang ganitong kalaking halaga, hindi siya masaya, dahil ngayon ay wasak na ang kanayang pamilya, patay na ang kanayang ina, at ang kanayang ama ay nasa kritikal na kondisyon. Si Yaifie na natalo sa sakhong mahigit $1,000 ay nakahanap ng pera kaya nang makita ang inosenteng biktima sa kanayang harapan para siyang nakahiling gintong itlog. Si Yaifie ay sadyang mapanlinlang at handang gumamit ng animang paraan para makamit ang kanayang gusto, kaya't mula sa isang maliit na empleyado sa marketing, mabilis siyang imakayat sa posisyon na kinalalahan niyan ngayon. Bago imalis si Jacqueline, sinadaya siyang tanong ni Yaifie, nalaman na bang pilisaya ang saning sinog. Malungkot na sumagot si Jacqueline, upo kaninang imaha ay paminta ako sa estasyon pilisaya, sinabi nila na ang sinog ay dahil sa pagtakas ng gas na naktilotong pagsabog. Sa huli, sinabing pilisaya na isa lamang itong aksidente kaya hindi na nila ito imbestigahan. Sinabi nila na maaari ko nang iwisinanay para ilibing. Emiko si Yaifie at ngimiti ng may pagmamalaki, pagkatapos ay ipinakpatiloy ang kanayang nakdadalamating ekspresyon, nakikiramay ako sa iyong pamilya Mili, alam kong may malapit na pinararaya, itutiro ko sa iyo ang don. Upo, balak ko rin sanang mahanap, pakisap, tiruan mo ako. Sadyang itiniro ni Yaifie kay Jacqueline ang isang liblib na don kung saan pawang hapalayan at palaisdon, kakanti ang dimadon, kaya't madaling humawang krimen. Walang pag-alinlangan si Jacqueline at sumunod sa direksyon ni Yaifie. Sa puntong ito lamang nakising sa manghan mila sa isang habang pagkalasing, masakit ang kanayang iludal pero matapang na alak ang ipinainom sa kanaya ni Mang Yaira noong nakarang gabi. Matapos makilamos at maksipilayo para maimasmasan, nalala niya ang nangyari kay Jacqueline. Nalala niya na mahigit isang taon na ang nakalipas ang pagkamatay kanayang anak na baba dahil sa leukemia ang naging dahilan ipang mabalib ang kanayang asawa. Kaya't matapos makisip ng mabiti, nakpasaya sa manghan na iligtas ang dalaga na hindi pa niya kilala ang pangalan. Nang makita niya na mahigit 11:00 ng tanghali, hindi niya alam kung abot pa siya. Madaling nakmaniw sa manghan papunta sa opisinang notaryo, nang makita niyang wala ng tao, alam niyang halina siya. Hayan pa man, hindi pa rin siya sumiko at nahanap sa paligid. Naalala niya ang sinabi ni Yaifie na kakawa siya ang krimen sa isang liblib na lugar, kaya't matapos ang ilang sekundong pag-isip, nakpasaya siyang makmaniw papunta sa palaisdon ng may konting pag-asa. Pagliko niya, nakita niya ang isang truck na nakaparada hindi kalayan, may isang motorsiklong sira. Ang driver ng truck ay gumagamit ng kaway para manghiyang kung ano sa ilalim tibag. Alam niyang nasa panhanap si Jacqueline, hindi niya alam kung bihay pa ito upatay na hinatiyak na hindi pa nakakamit ng lalaki ang kanayang layanin kaya hindi pa siya imalis.
Mein gat na itinago ni mang gaan ang kanang sasakan som hapalimpong at nachtago sa isang malapit na kibo pagkatapos ay lihim niyang nirecord ang lahat para maging ebidensya at gumamit ng telepono para magpatinoging sirenang pilis. Nagelat ang driver ng truck, akala niya ay dumating na ang pilisaya kaya't nakmadali siyang simakay sa truck at timakas. Matapos imalis ang truck, nakmadaling pumunta sa manghan sa lugar ng pinangharian para makmasid at nakita ang isang itim na bag na nakasabit sa ilalim ng tibag. Siniri niya ang sitwasyon at naisip na marahil ito ang bag ng dalaga, matapos mabanghang truck, nalog siya sa tibag. Kaya timalon sa manghan sa palaisdaan. Mabiti na lamang at hindi malalim ang tibag, ngunit kinailangan niyang magtagal bago niya natakbihan si Jacqueline, wala siyang malay, pinung dugo ang kanyang katawan. Nang ilain niya ito, nakilay pila ang tibag dahil sa dugo. Nasagatan siya dahil sa pagkakabanghang truck at hindi siniwerte na tinaman, makapropele sa palaisdaan kaya pinung hiwa ang kanyang muka, kamay at tiyan. Mabiti na lamang at hinihinga po ang dalaga. Ngunit kung tatawag siyang ambulansya upipenta sa malapit na ospital, madali siyang matitinton kaya't isinabit ni manghan ang disa sa kanayang liyak at binihat si Jacqueline sa kanayang balikat at timakbo papenta sa kanayang sasakan. Para hindi makatawag ng pansin, hinibat niya ang kanayang yakit at ipinatong sa dalaga at timakbo papenta sa lungsod. Nang makita niya ang isang maliit na pribadong ospital, tinala ni manghan si Jacqueline sa loob at nagsininghaling na naaksidente ang kanayang anak. Nakita ng mga doktor na maliba ang kalagayan ng pasyente kaya inilipat nila ang dalaga sa ospital ng Chiray sa Ho Chi Minh City. Sa ambulansya, hinanap ni manghan ang mga dokumento ng dalaga at nalaman na ang kanayang pangalan ay Jacqueline, 18 taong lang. Nang dalhin siya ang mga doktor sa emergency room, nakalala sa manghan at hindi mapakali. Matapos ang 4 na oras ng paghihintay, sa wakas ay bumikas ang emergency room, lumabas ang doktor at ipinalam sa mga kamag-anak ang sitwasyon. Sanhayan ay nakalakpas na sa panhanap ang pasyente, ngunit maliba ang pensala sa kanayang itak. Maring siya ay magkumang ilang panahon. Nakalalang tanong matanda sa doktor, kailan makigising ang dalaga ang anak ko? Sinabing doktor, pinakamabilis ay isang linggo, ngunit kung minsan ay maaaring makuma ang pasyenteng ilang biwan, depende sa kalagayan ng kalisihan ng bawat isa. Pagkagising, maaaring mawalan ng memorya ang pasyente, kaya kailangan mahanda ang mga kamag-anak para tulungan ang pasyente na mabilis na gumaling. Nakilat sa manghan at hinawakan ng mahigpit ang manghas ng doktor, mawalan ng memorya. Ibig sabihin ba nito na makakalimitan ng dalaga hindi ng anak ko ang lahat ng nangyari sa kanya noon. Pasyenteng ipinaliwanag ng doktor kay manghan, dahil nasakatan ang itak ng iyong anak, kaya napektihan ang kanyang short-term memory at medayo maliba ang sugat. Kaya malaki ang posibilidad na makalimitan niya ang lahat ng kanyang maalala noon. Nginitiwag kang mag-alala kung ang pasyente ay gagamitin ayon sa tamang protokol ng ospital kasama ang kooperasyon ng mga kamag-anak, mabilis siyang gagaling. Paano ang peklat sa kanayang maka, doktor? Bahagang simimangot ang doktor at sumagot, malalim ang hiwa kaya mag-iwan itong peklat. Kung may kakayan ang pamilya, dapat dalhin ang anak ninayo para magpopera, total baba ang pasyente at bata pa, mahaba pa ang kanayang bihay. Kung mag-iwan itong peklat, mawawalan siya ang kumpiyansa sa sarili at magdudulot pa itong psikolohikal na trauma. Naintindihan ko. Salamat, doktor. Sinisisi ni manghan ang kanayang sarili na halina siya kaya't napahamak si Jacqueline. Hayan pa man, nakpapasalamat din siya dahil bihay pa rin ito. Sa puntong ito, dahan-dahang kimamasi. Manghan. Bineksan niya ang itim na bag na tumitilo sa sahig at nakilat nang makita na pino itong pera. Naisip niya na ito siguro ang perang pagbebentang lipa na gustong agawin ni Jayfie kay Jacqueline. Kung malaman niya na bihay pa si Jacqueline at siya ang nakialam sa nangyari, hindi niya sila patatawaran. Ngayon ay wala na siyang proteksyon ni Mang Yaira, dagdag pa ang mapanlinlang at malipit na pamamaraan ni Jayfie, hindi niya ito kayang labanan.
Hinawe kan die mang gaan ang kanang ilo at nach isip paran para malukusia, nang beglang my ideang pimasok sa kanang isip. Tinawe gaan niya ang hangster na madalas niyang ipahan dati at nach alokong malaking halaga para hilingin sa kanaya ang isang bahay. Hallo, ikaw poan. Pagkatapos mong gawin ito, bebigyan kita ang 100 milyon at ipinapan ko na ito na ang hiling pabor na hilingin ko sa iyo. Matapos ang nangyari noong nakaraan, ayaw nang magtrabaho ang hangster na ito para kay Mang Min, nginit nang marinig niyang ito na ang hili at malaki ang pera, nanahimik siya ang ilang segundo at pimayag, sige, sabihin mo kung ano ang ipakagawa mo. Ngayong gabi, himanap kang isang batang baba, mga 18-20 taong gelang, na namatay dahil sa pagkalinot at iwan mo ito sa ilog malapit sa palaiston sa lugarang kapag nakahanap ka na, tawagan mo kaagad ako. Nagilat ang hangster nang marinig ang itus na ibinigay ni Mang Min, Diyos ko, paano ako makakahanap ng bangkay na lumilitang ngayong gabi para sa iyo? May binabalak ka na naman ba, hindi ko gagawin iyan. Nang makita ni Mang Han na nakdadalawang isip ang hangster, ipinadala niya sa kanya ang 50 milyon at itinaas ang premyo, kailangan ko ito kaagad. Kung magawa mo ito, bibigyan kitang 200 milyon. Ipinadala ko na sa iyo ang 50 milyon, tanda na hiwag magsalita sa siniman at hanapin ito ng palihim, naintindihan mo ba? Sa ganon ka, tutulungan kita sa hiling pagkakataon. Nagtatanong ang hangster tungkol sa balita mula sa mga mangingisda sa mga kalapit na lugar at nakahanap ng bangkay na namatay dahil sa pagkalinot, walang kamag-anak. Ang kanayang muka ay kinano rin ito hanghang sa tiliyang nakbaho ang itsira, akat niyang tinawagan sa Mang Han. Sa mismong gabi, alas 1 madaling araw, pumunta sa Mang Han sa liblib na ilog at nakpanghap na si Jacqueline ang bangkay. Kiniha niya ang jacket at helmet ni Jacqueline at ipinasot sa bangkay at ipinasok ang mga personal na dokumento sa kanayang bulsa. Initisan din niya ang hangster na magpakalatang tsismis na ito ang dalahang namatay dahil sa isang aksidente sa kalsada malapit sa palaiston. Matapos magawa ang lahat, ibinigay ni Mang Han ang natitirang pera sa kanaya at nakbilan, tandaan mo na hindi mo dapat sabihin sa siniman ang tungkol sa bahay na ito, naintindihan mo ba? Para mapanatili ang kapayapaan, dapat mong ilipat ang iyong pamilya mula rito, lilipatin ako sa ibang lugar, hindi na kita gagalian. Alam ko na, salamat sa iyo. Sa kabilang banda, si Yaifie matapos malaman na nabigo ang kanang plano, ay hinahanap din si Jacqueline sa lahat ng dako, ngunit hindi niya ito nakita. Narinig niya mula sa driver ng truck na timaka siya nang marinig ang sirena ng pilisaya kaya agad siyang nakmadali sa lugar ng pinangharian para mag-imbestiga. Hinanap niya ito sa lahat ng dako, ngunit maliban sa motorsiklong dalaga, wala siyang nakitang tao at wala rin siyang nakitang pilis. Si Yaifie ay nalilingkod dahil na wala sa kanya ang malaking halagang pera at kinakabahan dahil natatakot siya na kung bihay pa si Jacqueline malalaman ang lahat ng katotohanan. Itinilak niya ang sasakyan sa ilog at itinanggal na isang aksidente. Bagamat kimilos siya ng mindset, kinakabahan pa rin si Yaifie. Kinabukasan, narinig niya ang balita na nakita na ang bangkayang dalahang namatay sa pagkailokong sasakyan sa palaiston kaya't nakakalak siyang pumunta para tingnan ang sitwasyon. Nang marinig niya mula sa pilisaya na mayroong sa bulsang bangkay na nakahanghalang tringte Jacqueline, nakanga siya ng maliwag. Sa dayang nagtanong si Yaifie sa nakahanap ng bangkay, nakita mo ba ang isang itim na bag sa paligid ng bangkayang dalaga? Simamangot ang lalaki at sumagot, wala akong nakitang bag kang may makakamit, siguradong inanot ng tibag, paano pa ito mapipinta rito? Kilala mo ba ang namatay? Bakit hindi mo pa dalhin ang kanayang pamilya para asikasin ang kanayang libing, nakdadalamati ka pa rin ba sa iyong makakamit? Napalakas ang buses ng lalaki na nakakiyang atensyon, makanak isusong tao sa paligid, kaya't nakmadali si Yaifie na imalis ng may pagkalito. Naisip niya na marahil tama ang sinabing lalaki, noong nakarang araw ay nahanap siya ng husto sa palaiston sa loob ng ilang oras kaya't akalang may-aring palaiston ay naknanakap siya ang hipon.
King palagi siyang nakpapaligoy-ligoy dito, tiyak na paktididan siyang mkataw, kaya't napilitan siyang sumiku, tinatanghap na nawala na ang pera. Nginit kahit papano matagumpay. Siyang bimiling lipa, piniri at naipromote si Yai kaya nakatilong ito sa kanaya na humon ang kanayang loob at makalimitan ang tungkol kay Fanaan. Pakalipasan isang linggo, nakita ni Mang Han na kimamano ang lahat kaya ibinenta niya kahat ang bahay na tinitira niya at sinabi sa lahat na lilipat siya sa probinsya. Sa katotohanan, nananatili siya sa ospital Chiray para alahan si Jacqueline. Pagkatapos ng 2 linggo masikasig na panghangalaga mila sa mga doktor at ni Mang Han na palaging naroon sa kanayang tabi sa wakas ay nagising na si Jacqueline. Gayon pa man tulating inasahan na kalimitan na niya ang lahat ng nangyari sa kanayang noon. Sinabing doktor na nasakatan ang kanayang itak at nakaranas din siyang trauma kaya mahirapan siyang ibalik ang kanayang memorya. Espesyal ding ipinakbilang doktor na hiwag dapat hayang makalit ang pasyente sa panahon pagamot hindi dapat hayang tumingin ang pasyente sa salamin dahil ikababahalang pasyente ang kanayang nasakatang maka pangalawa. Kung masyadong masakit ang nangyari sa kanayang noon, mas mabiti na hiwag nang hayang malala niya ito. Matagal na nakisip sa mangmen at humawang isang matapang na desisyon. Total, hindi na alala ni Van Anaking sino siya noon, mila nang makising siya ay hindi pa niya nakikita ang kanayang sariling maka, kaya kakawa siyang isang bahay na nakababalaf na having Lauren Joyce si Van Ana, ang namatay na anak niya. Nang mamatay si Joyce, hindi pa nakakawang pamilya ang diatesertifisate para sa kanaya. Hindi kinaya ni Aling Yunalain, asawa ni Mang Han, ang pagkabigla sa pagkawalang kanayang anak kaya nawala siya sa katinian. Sinasabi niya sa ibang tao na nakpapakamot ang kanayang anak sa sayhon. Dahil ayaw niyang makalit ang kanayang asawa, itinatago rin ni Mang Han sa lahat ang tungkol sa pagkamatay ni Joyce. Mila nang makasakit siya, dinala niya siya sa probinsya para maniran kasama ang kanayang kapatid para maglibang. Si Aling Yunalain ay may mga oras na malinaw at nalilito kung minsan ay tinitirang niya ang kanayang ina na anak niya at kung minsan ay tinatawahan niya si Mang Han at tinatanong kung kailan iwi ang kanayang anak. Sa simula, sinabi ni Mang Han na patay na ang kanayang anak, akat na nabalif si Aling Yunalain, sinira ang makakamit at timakbo palabas ng bahay para hanapin ang kanayang anak bilang resulta. Nabangha siyang sasakan at nabalian binti at kinailangang lahan kast sa loob ng halos 2 buwan. Sinabing doktor na ang kanayang sakit ay dahil sa psikolohiya kaya hindi siya dapat makalit kung hindi ay makakang pasyente siya sa mental hospital. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, ngunit tila ang sakit ng pagkawalang kanayang anak ay napakalaki kaya't naninirahan pa rin si Aling Yunalain sa ilusyon at hindi matanghap ang malipit na katotohanan. Kaya't ito ang pinakamahisay na paraan para makiya ang pinakamahisay sa makabilang panah, makakatilong ito kay Jacqueline na itaho ang kanayang pagkakakilanlan at similan ang isang bahong bihay, at makakatilong din kay Aling Yunalain na mapawi ang kanayang pananabik sa kanayang anak. Mabiti na lang at malay din ang panghanghatawan ni Jacqueline tulad ni Joyce at isa lamang ang akhwat ng edad nila kaya't kung babahian ang kanayang maka, hindi makakaroon masyadong malaking pagkakaiba. Kakamitan niya ang paramila sa pagbebentang lipa ni Jacqueline para talanghan siyang mamihayang mas magandang bihay kung hindi sapat kakiya siyang paramila sa kanayang sarili para alahan siya, dahil mila nang maktasasaan siyang iligtas siya. Itiniring na niya siya na kanayang anak. Sa pag-isip na ito, akat na himanap sa Mang Han isang taong magsasakatiparan lahat ng pamamaran mga personal na dokumento para dalhin si Jacqueline sa South Korea para makpopera. Gusto niyang talanghan si Jacqueline na magkaroon makani damay. Nang sa minut na biwan, opisyal na nakbaho si Jacqueline at nakang Joyce. Ang sandali na tinanghal ni Jacqueline ang benda sa kanayang maka at timinghan sa salamin ay opisyal na timapos sa panghalan na Jacqueline magpakailanman. Sa loob ng 6 na biwan mila nang makising siya, palahang sinasabi ni Mang Han kay Jacqueline na ang kanayang panghalan ay Joyce, 19 taong lang, anak niya. Dahil naaksidente siya sa sasakyan, nawala ang kanayang memorya at nasakatan ang kanayang maka.
Hindi na lola ni yakulina keng sinusia, patiloy na kinakwentu ni manghan ang kanayang mga alola at maholden siya tulat ng isang anak kaya naniniwala siya sa kanayang mga sinasabi. Milo nuen naniraan sa yakulina sa ilalim pagkakakilanlan ni Joyce at tiliyang nakalimitan ang kanayang sarili sa nakaron. Tinola ni manghan ang kanayang anak sa bahay. Sa sandaling nakita ang anak, nakakalak na imiyak si Aling Yunalain, mahal niya ang kanayang anak ng libos. Nang makasama ang kanayang anak, inti-inteng nohang kalay rusas ang kanayang maka at nohang malinaw ang kanayang pakisip. Samantala nakikita ni Deme ang isang pamilyar na bahay, tinitingnan ang halarawan niya na nakasabit sa dingding, tinitingnan ang kanayang halarawan nuwang bata pa siya, nakita niyang walang laman ang kanayang isip. Sa tivang sinisibikan niyang alalahanan ang nangyari sa kanayan nuan, sumasakit ang kanayang ilo na parang pinipagpok. Pinayan siya ni manghan, kung hindi mo na lola, ayos lang, dapat mong paalahan ang bawat sandali sa kasalakian at tuminghan sa hinaharap, palaki kamang nandito sa tabi mo, gusto lang namin na makang malisok at ligtas ka. Naramdaman ni Joyce ang pagmamahong kanayang kamahalang kaya inti-inti niyang tinanghap ang pamimihay sa kasalakian at ayaw na niyang pakisipang mabiti ang nangyari sa kanayan nuan. Pagkalipas ng isang taon, nakita ni Joyce na hanap na bumalik ang kanayang kalisahan. Gustong bimiyo ni Joyce ang isang hinarap kaya sinabi niya sa kanayang kamahalang, Nanay, tatay, 20 taong halang na akong hayon dahil sa pagkakasakit ko. Natahal ang aking paharong matahal na panahon. Ngayon, hinihiling ko po sa inayo na payahan ninayo akong mag-aral mili. Masayang sumang-ayon si Aling Yunalain, anong paralan ang gusto mong pakaralan, sasabihin mo lang sa amin, hanapan ka namin pinakamaysay na refif center para mili kang makapagtaking entrance icham sa kolehiyo. Nakalangan si Joyce, hindi ko po balak mag-aral sa Vietnam. Dati akong dinala ni tatay sa Korea para magpopera kaya himahanga ako sa kanilang kasanayan. Gusto kong mag-aral tungkol sa teknolohiya sa pagpapahanda sa Korea at bumalik sa Vietnam para magbigas ng bautay klinik. Nakilat na tanong ni Aling Yunalain, dinala ka ni tatay sa Korea para magpopera. Bakit hindi ko alam ito? Hindi ba't nagpapagamot ka sa Saigon? Madaling tinakpan ni manghan, noong panahong yaon, hindi ka malisok kaya hindi ko sinasabi sa iyo, nasabi ko sa iyo ang tungkol sa aksidente ni Bimikang sa iwan itong malaking peklat sa kanayang maka. At nabali rin ang kanayang panga kaya pinayan doktor na kailangan niyang magpopera. Matapos inti-inting bumalik ang kanayang kasihat, akat kong dinala ang bata sa South Korea para gamitin ang kanayang maka, kung hindi, paano magiging maganda at maayos ang iyong anak na ngayon. Ay nakap ni Aling Yunalain ang kanayang anak na imiyak sa pagkadama, siguradong dimanas maraming sakit ang anak ko noon, kawawa ka naman. Kahit na hindi kita kasama, hindi ko kayang tisan, ngunit basta ikaw ay bihay at malisok, animan ang gusto mo, ibibigay naman sa iyo. Pagkatapos nito, siniportahan ni Manghan at Aling Yunalain ang kagustuhan ng kanilang anak na mag-aral sa South Korea sa loob ng 4 na taon. Nakita nila na masaya at malisok ang kanilang asawa at si Yakulina ay may baho, maliwanag at masayang bihay kaya't nakpasaya sa Manghan na ibon ang nakaroon magpakailanman. Napakasayan bihayang kanilang pamilya kung minsan kapag naalala nila ang kanilang anak, bibili silang tiket papuntang Korea para bisitahin siya at pagsamahin din ang kanilang paglalakbay. Nakita ni Joyce na kahit na nawala ang kanayang memorya, masaya at masakla pa rin siyang nabibihay kaya't nagsisimikap siyang mag-aral para hindi mapaya ang kanayang kamahalang. Sa isang banehang lugar, nakilala niya si Kuo, isang Vietnamese na lalaking nag-aral komunikasyon. Nakakilala sila sa kanilang partimejob, pareho silang edad at pareho ang kanilang gusto kaya mabilis silang nakagustuhan sa isa't isa. Pagkatapos ng 2 taon pagkakakilala, sa wakas ay opisyal na silang nakadata at nang hako na pagbalik nila sa Vietnam ay agad silang magpapakasal. Ipinahayag ni Joyce sa kanayang kamahalang na mayroon siyang boyfriend, ikinalang din kanayang kamahalang ang pagpiling kanayang anak at hindi siya pinakpawalan.
Dal nach aral se kwa sa kuriang dolawang ton bahu si yoise nachta po siya bahu siya, nginit na natile paren siya sa trabaho sa lubang dolawang ton para hintayin ang kanayang kasintahan. Nang malaman kanayang pamilya ang balita, halit na halit sila, dahil sa kwa ang benso ng penungkirung pilisaya sa probinsya. Ang kanayang hindi pakpasok sa puwesyong pilisaya at ang kanayang paknanais na itiloy ang kanayang pakailig sa pakorong komunikasyon ay halit na halit sa kanayang mamahalang. Pakatapos kumbinsihin ang kanayang mamahalang, sa wakas ay nakiyanik ko ang kanayang gesto na makarong komunikasyon, nginit bilang kapalit ng isang kondisyon na pakatapos niyang maktapos. Dapat siyang bimolik kohat at tanggapin ang kasal na inayos ng kanayang mamahalang. Ngayon pa man, ngayon ay nakikinig sa kwa sa tawag pakibig at limalabak sa itos ng kanayang mamahalang. Hindi lamang siya hindi imiwikende nahanap din siya ang kasintahan at balak na pakasalan siya. Hindi pa rin alam ni Yoise ang sitwasyon pamilya ni kwa kaya sabik na sabik siyang imiwi sa Vietnam para ipakilala sa kanayang pamilya. Sa wakas ay limipas ang mahabang 4 na taon. Nachtapos si Yoise na may karanghalan at bumalik sa Vietnam kasama. Sa kwa para biyain ang kanilang kinabikasan. Nang mahiwalay sila sa Tansonat Airport, nakpalam sa kwa sa kanayang kasintahan, hintayin mo akong ayusin ang sitwasyon pamilya at pipinta ako sa natrang para hanapin ko, hintayin mo akong ilang araw. Pakkawi ko sa bahay, maktikt ako sa iyo kohat. Nakpalam sa isa't isa ang makasintahan ng biglang may imila kay Yoise at sinampal siya sa mukha. Isang babaeng nasa edad ang itiniro si Yoise at nakalit, ikaw po ang nakidaog sa anak ko ha. Dahil sa iyo na natili ang anak ko sa kuryang karaktahang 2 taon. Hiwag mong isipin na dahil mayaman siya ay sinisibikan mo siyang dikitan, mayroon na siyang fiancé, magpapakasal sila sa katapisan ng taong ito. Nalilito si Yoise at hindi maintindihan ang nangyayari nang marinig niyang naksalita sa kwa. Inay, hiwag ninayong sabihan si Yoise ng kanayan, siya lang ang papakasalan ko. Kung pipilitin ninayo ako, alas ako sa bahay para makang masaya kayo. Malabo na naunawa ni Yoise ang lahat ng bahay, kaya ang baba ay ang ina ni kwa. Si kwa ay mayroon ng kasunduang kasal sa ibang tao at hindi siya tinanghap ng kanayang pamilya. Kaya sa nakalipas na 4 na taon, hindi niya sinabi sa kanaya ang katotohanan ngunit palagi siyang nakpapanghap na may masayang hinarap para sa kanilang dalawa. Hinawakan ni kwa ang kamay ni Yoise at hinila siya palayo sa kanayang ina. Bigong binawi ni Yoise ang kanayang kamay at tumakbo palayo. Kasabay nito, tinawakan ni Aling Yunalain ang kanayang anak, kinailangan niyang tumakbo sa banayo para makilamos para kimama. Nakalalang tanong ni Aling Yunalain sa kanayang anak, bumaba ka na ba sa aeroplano? Bakit hindi mo sinasagot ang hatawag ko sa iyo kanina? Nakalala ako. Nay, nasa banayo ako kaya hindi ko napansin ang aking telepono. Nandito na ako sa Tansonat Airport, hiwag kang makalala, maka3 oras at makakauwi na ako. Nay, tandaan mong maklito ang hapinan para sa akin pakauwi ko. Nakakitom na ako sa leto mo. Masayang nakpalam si Yunalain sa kanayang anak at hindi nakalimitang makbilin na makinhat. Paglabas sa waiting area para sa susunod na vlucht pauwi sa natrang, nakita ni Yoise si kwa na may kasamang baba. Tiwang-tiwa itong nakikipag-isap sa ina ni kwa. Nang makita ni kwa si Yoise, agad siyang tumakbo papunta sa kanaya, hinawakan ng mahigpit ang kamayang nubaya at ipinaliwanag, hindi ko kilala ang babaeng an, siya ang taong ipinipilit ng mamahalang ko na pakasalan ko. Pero sumisimpa ako na ikaw lang ang mamahalin at papakasalan ko habang bihay. Balak kong imiwi para kumbinsihin ang mamahalang ko bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Hindi ko akalain na dadalhin siya ni nanay para sundayin ako ngayon. Wala akong alam dito, patawarin mo ako sa makakinawang nanay ko. Hindi pa nakapagsasalita si Yoise nang habilin sila ang babaeng kasama ni kwa at mayabang na nakpakilala. Halo, ako si Leah, ang fiancé ni kwa. Alam kong nuwang nakisa si kwa sa Korea, kalang siya sa pagmamahal kaya kanya minahal, pero ngayong nakabalik na kami sa Vietnam, dapat bumalik ang lahat sa ayos.
Sana alam mo ang limitasan mo, ang mataas na lipat ay may katimbas na sakit na pakbaksak, edukado ka naman kaya sana maintindihan mo ang sinasabi ko. Halit na binalinghan ni ko si Leo at sinakawan, sino ka para kausapin ang girlfriend ko ng hanayan. Hindi kita papakasalan, kung gusto mong magpakarespetado, ikaw na mismo ang magkansel ng ingegement, si Joyce lang ang mamahalin at papakasalan ko. Napaya si Lea kaya nachtabok itong imalis. Binawi ni Joyce ang kamay niya mula kay ko at malamang na sinabi, ayusin mo mina ang problema mo sa pamilya mo bago mo ako hanapin. Ayokong maging katatawanan sa paningin lahat, lalong ayokong malitin ng ibang tao. Pagkasabi nito, diretsong pimasok si Joyce para magsyak and para sa flight niya. Malangkot na suminot si ko sa kanyang inapawi. Pag-iwi sa bahay, nakpanghap si Joyce na masaya, hindi niya sinabi sa kanyang kamahalang ang nangyari. Pero nang banggitin ni Yonalain si ko, iniwasan ni Joyce ang isapan at ibinaling sa ibang bahay, hindi na siya masikosik na magbahagi tulad ng dati. Alam ni Yonalain na may nangyari kaya nang habang yun, pimasok siya sa kwarto para kausapin ang anak, sabihin mo sa akin ang totoo, anong nangyari sa inyo. Tama ba, nakaway kayo pagdating sa airport? Timinghan si Joyce sa kanyang ina na may lihang pumapatak sa mata. Alam niyang hindi niya may tataho ang animang bahay sa matalas na paningin kanyang ina kaya isinimbong niya ang lahat. Nay, niloko ako ni ko, mayroon na pala siyang mapapanghasawa pero itinaho niya sa akin. Tutuldan ang kamahalang niya sa relasyon namin. Kanina sa airport, sinakawan po akong nanay niya no ako raway lenta. Halit na halit si Yonalain nang marinig niyang inapi ang kanyang anak, hanun ba? Makawalang niya. Makipakiwalay ko agad sa kuwanaan. Ang hantong anak ko ay karapat-dapat sa lalaking mas karapat-dapat. Hindi ko matatanghap na pagsalitaan ko. Kahit sino. Pero walang pero. Kahit tutuwang mahal ka ni ko at mapakasalan ka niya, tiyak na maktirisa ka pagdating mo bilang asawa. Ako ay di mo na diyan kaya dapat kang makinig sa akin. Dahil sa panlulukong kanyang nubayo, ang pagtutulong pamilya nito at ang maring pagtutulong kanyang ina, nadama ni Joyce na wala ng pag-asa ang kanyang pag-ibig. Nalangkot at nadismaya siya dahil pagdating niya sa bansa, ang matamis na pag-ibig sa loob ng 4 na taon ay biglang napito. Pagkatapos ng isang habang hindi makatilog, nakpasaya si Joyce na makinig sa kanyang ina, makipahiwalay kay ko at ituon ang kanyang buong atensyon sa kanyang trabaho. Sa hapinan, seryosyong sinabi ni Joyce sa kanyang kamahalang, susundan ko si nanay, makikipahiwalay ako kay ko. San ngayon magpufutis ako sa trabaho. Malangkot na tiningnan ni Han at Yonalain ang kanilang anak. Labis silang nasaktan nang makita nilang nasaktan ang kanilang anak sa pag-ibig. Inalив ni Han ang anak, bata ka po at mahanda, tiyak na makakanap kang mas mahisay. Baka pagbalik mo rito ay mayroon ng napakaraming lalaki na nakapila para ligawan ko, tapos mahirapan ka pang pimili. Natawa si Joyce sa biro ng kanyang ama. Maran siyang limapit at niyakap ang kanyang kamahalang. Alam niyang ang kanyang kamahalang lamang ang nakmamahal at kumakawang mabiti sa kanya ng walang kandasyon. Salamat, Nay Tay. Napakaswerte ko na mohang anak na nayo. Nang marinig ang sinabing kanyang anak, nakaramdam siya ng pagkabala, ngunit hindi ito napansin ni Joyce. Himingi siya ng payo sa kanyang kamahalang tungkol sa kanyang plano sa negosyo. Sa panahon ng aking pag-aral sa Korea, nagtrabaho ako at nakapag-ipon ng konting pera. Sa susunod, pipinta ako sa Saigon ipang matitong higit pang karanasan at pagkatapos ay magplano na magbigas ng isang bautay parlortuan. Imasa ako na susuportahan ninayo ako at maaaring pahiramin ninayo akong pera para mahang kapital. Nakalanlangan si Yonalain tungkol sa pera, handa kamang magbigay sa iyong pera, pero paano ang tungkol sa pagbenta mo sa Saigon? Hindi mo ba bibigsan ito sa natrang? Manlatin ang ating lengsot. 4 na taon pa lamang kamang nawalay sa iyo at pagbalik mo ay gusto mo nang magsimilang isang negosyo sa Saigon.
Sinibikani Joyce no kumbinsihin ang kanang ina, alam kong mal ako ninayo at Kristo ninayo akong makasama. Kristo kuren kayong alahan kaya Kristo kong kimitan maraming pero ipang makabawi ako sa inayo. Sa hinaharap, kung magtatagumpay ako, magbibigas akong higit pang makasangay sa Hanoi, donang at sa aming bayan na natrang. Tapos mamamahala na lang ako mila sa malayo at babalik ako para magtrabaho dito para malapit sa inayo. Sa ngayon, ang sayhon ang pinakapotensiyal na lugar para palahain ko ang aking negosyo, sana maintindihan ninayo ako. Ang gaan ay isang negosante kaya Kristo niya ang paraan pag-isip ng kanang anak. Natitiwa ako na mayroon kang isang tiyak na layunin at inisyatiba, susuportahan kita ng buong peso. Sige, magtrabaho ka, sabihin mo lang sa akin kung kailang ang pera. Pagkasabi nito sa kanang anak, binalinghan niya ang kanang asawa, pumunta pa tayo sa Korea para bisitahin ang ating anak, nakabalik na siya sa Vietnam kaya bakit ka pa nakalala. Kung gusto mo siyang makasama, pimili tayong isa pang bahay doon para tirahan, hindi naman mahirap ayon. Sa kadailanang sinabing kanang asawa, napilitan si Yunalay na sumang-ayon sa desisyon kanang anak, pero mayroon akong isang kondisyon, dapat kang makipaghiwalay kay ko para sa akin, kung susubukan kaniyang bumalik. Hindi ka dapat bumalik. Masiniring tumango si Joyce. Idinaktak ni Han, mayroon lamang akong isang kailangan, maaari kang imilatson man, maliban sa lalawahan yairaan. Naktatakang naktanong si Joyce, bakit tay? Hindi ko gusto ang lipang ito, dahil sa dating away ko kaya hiwag ka ng magtanong. Sige po. Nang habang yun, nakpasaya si Joyce na makipaghiwalay kay ko sa pamamagitan ng telepono. Kahit malalim ang relasyon sa loob ng 4 na taon bilang isang taong nabibiyahe ng may katiwiran, alam niyang walang kinabikasan, kaya nakpasaya si Joyce na himinto ipang hindi sila mahtisa at mahirapan kapag himaharap sa pamilya. Pagkatapos ng isang linggo na pinitol ni Joyce ang lahat ng komunikasyon, sa wakas ay nakatanggap din si Ko ang tawag mula sa kanang kasintahan. Nasasabik na sinahot ni Ko ang telepono nang marinig niyang sinabi ni Joyce, mahiwalay na tayo, mahal. Halit ako sa iyo dahil niloko mo ako, binigyan mo akong paniwala sa isang kinabikasan na pinung imainasaon at ilasaon. Kung alam ko lang sa simila na tutol ang iyong kamahalang, hindi kita mamahalan. Alam na rin kung kamahalang ko ang lahat, pinipilit din nila akong makipaghiwalay sa iyo. Kalimitan mo na ako, hiwag mo na akong hanapin. Nasaktang imiyak si Ko at sinibikang bumalik sa kanang kasintahan, hiwag naman, mahal, hahawa akong paraan para. Kumbinsihin ang aking kamahalang, maniwala ka sa akin at maghintay ka pa ang konting panahon. Hindi ba't ang ating pag-ibig ay maaaring magtapos ng madali. Ang pagpunta sa Korea ipang mag-aral at maghanap ng kinabikasan ay parang kapalaran at kasabihan sa akin. Gusto ko na lang magfoto sa aking karera, nakpasaya na ako kaya walang makakapagbago nito. Pagkasabi nito, malamang na ibinawa ni Joyce ang telepono at pinitol ang lahat ng komunikasyon kay Ko. Binira niya ang numero ng telepono, hinarang ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan, tinanghal ang pagkakaibigan sa mga social networking site. Nasaktang niyakap ni Joyce ang kanang inan at imiyak ng gusto buong hobby. Kinabikasan, siya ay nohang matamlay at mapilo at madilim ang kanayang mga mata. Nang makita ang kanayang mga mahalang na bimaksak ang kanayang anak dahil sa kalangkitan sa pag-ibig, pinayahan nila siyang maglakbay ipang makapagpahinga. Sininot ni Joyce ang kanayang mga mahalang at hinantimpalan ang kanayang sariling isang paglalakbay ipang pahalingkan ang kanayang sarili. Pagkalipas ng isang linggo, ibinalik ni Joyce ang kanayang pag-isip at lumipat papunta sa sayhon ipang magtrabaho sa isang malaking bautay salon ipang matitong karanasan. Dahil pagkatapos niyang bumalik sa bansa, nakpadala siya ng mga aplikasyon sa trabaho sa maraming lugar at mabilis na natanggap. Pagkatapos ng habang timawag si Joyce ipang sabihin ang paalam, hinanap ni Ko ang lahat ng paraan ipang makipag-ugnayan sa kanayang hindi siya nakita. Kaya lumipat siya papunta sa natrang at sinundan ang address papunta sa bahay ipang hanapin ang kanayang kasintahan, ngunit ang kanayang kamahalang ay direktang pinalis siya.
Sinigewan mag asawa se kuadal nilukunia ang kanilang anak at binalansiya no hiwag ng makipag ignahan po kay Joyce. Nabegong imalis se kua at imalis sa bahay ipang makipagsapalaran sa saygon ipang maminan sa isang kumpanayan media kasama ang kanayang kaibigan. Ang kapalaran ay imantong sa kung anukang ang tanghapan ni kua ay malapit sa bautay salon kung sa nagtatrabaho si Joyce. Habang kimakan tanghalian, ang dalawa ay hindi sinasadayang nagtakbo sa gitna ng masiglang saygon. Pagkakita kay Joyce, natiwa si Kua na parang nakabalik sa kanaya ang isang napakalahang bahay. Timakbo siya ipang hawakan ang kanayang kamay ng mahigpit. Joyce, ikaw na. Hinanap kita kahit saan pero hindi ko makita ang anino mo, hindi ko akalain na makikita kita rito. 3 buwan na tayong hindi nakikita, alam mo bang miss na miss kita? Nakita mo sa dang isinayos ng Diyos para makita kita. Kahit ang Diyos ay ayaw tayong mahiwalay. Labas na nakilat si Joyce nang makita si Kua, hindi niya akalain na magiging bilog ang mundo. Sinibikan niyang timakas mila sa natrang papenta sa saygon na tumatakbo sa isang malaking bilog sa wakas ay nagtakbo mili. Nginit si Joyce ay halos nakalimitan ang sakit ng pag-ibig kaya malamig niyang kinuha ang kanayang kamay. Nahiwalay na tayo, sinabi ko na rin sa iyo ang lahat ng kailangan kong sabihin. Narito ako ipang magtrabaho, dapat ko ring magpukas sa pagtatayo ng iyong karera. Kung patuloy kang asa sa iyong pamilya, makukontrol ka bilang isang puppet na walang opinyon. Imalis na ako sa bahay. Ngayon nahanap akong para kasama ang aking kaibigan ipang buksan ang aking sariling kumpanaya. Tignan mo ang kumpanayang natkuha sa sulukang interseksyon ay sa akin na ayon. Sabay tiruni ko sa direksyon kanayang kumpanaya. Timinsan si Joyce at nakisip-isip na baka sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang makarap sa kuha ng madalas dahil nagtatrabaho rin siya malapit ito. Binati niya siya at mabilis na imalis dahil hindi niya gustong makipag-isap sa kanayang dating kasintahan. Sinundan ni Kua si Joyce at nalaman na ang kanayang lugarang trabaho ay malapit sa kanayang kumpanaya kaya masaya siya. Semila noong araw na yaon naghintay siya araw-araw sa kainan ngunit hindi niya nakita si Joyce na dumating. Sa hapon, sinasadaya niyang tumayo sa harap ng bautay salon na naghihintay sa kanayang paglabas. Nakita ni Joyce na nakakainis ito, ngunit bahihan pa lamang siya sa saygon, mayroon siyang matutulian at isang matatak na trabaho kaya ayaw niyang lumipat sa ibang lugar. Alam ni Kua na hindi komportable si Joyce kaya hindi siya lumalapit ngunit tahimik na sinisundan siya mula sa likiran. Mas niya siya, gusto siyang makita at gusto siyang protektahan. Kaya ang kapalaran ay milang pinagsama ang dalawa. Ngunit ang Diyos ay laging gustong mang-asar at haminin ang ibang tao sa pamamagitan ng pagpapaapor ni Leah sa pagitan ni Kua at Joyce. Isang pagkakataon na si Ayn at ang kanayang malalapit na kaibigan ay pumunta sa bautay salon ipang pahandayan ang kanilang balat ng hindi sinasadayang nagtakbo mili kay Joyce. Si Leah ay isang madalas na bisitang bautay salon ng Hokyanische kung saan nagtatrabaho si Dimay. Pagkakita sa kanaya, nakilala niya agad si Joyce at sinibikang pahirapan siya. Itinirun Leah. Si Joyce at mayabang na sinabi sa manager, gusto kong ipaiwatig ang kanayang sarili sa akin. Alam ni Joyce na gagalian siya nito, ngunit bahihan pa lamang siya kaya kinailangan niyang sundan ang makakaisan kanayang nakatatas. Habang nakaiga ipang bahan buong katawan na masaya ni Joyce, tumawa si Leah sa kanayang makakaibigan. Alam niyo ba kung sino itong maliit na empleyado? Sasabihin ko sa inyo, siya ang kasintahan ng aking mapapanghasawa. Na mga ang kanayang makakaibigan. Tanong isang babaeng blonde, talaga ba? Paano mo nalaman na siya ang kasintahan ng iyong mapapanghasawa? Narinig kong tinanggihan mo na ang kaso matagal na hindi ka rin nakabala tungkol sa kung sino siya. Anong panahon na at mayroon pa rin ganitong iring arang at mariahe? Sabing baba na may tattoo sa braso. Nakalimitan mo na ba ang tungkol kay Leah na nilukong kanayang dating kasintahan kaya nahiwalay sila mahigit 3 buwan na ang nakakaraan?
Nalangkot siya kaya no lola niya ang kanayang asawa, hindi niya inasahan no ang lalaking aunay mohang kasang gewapung isang modelo kaya binaho niya ang kanayang isip. Proud non gemiti Celia, tama, dal matangkat at may anem na apps ang lalaking aun kaya pinag-isipan kuno naman. Giwapo, mayaman at nakapag-aral sa ibang bansa ang aking magiging asawa, kaya bakit hindi ko siya papakasalan? Magpakasal mina bago mahalin kalanan. Naginit ang isang dispan ay gustong akyatin ang mesa, nakita kong magkasama sila sa airport siguro nagmamalan sila sa Korea. Limapit ang tattooed na baba at sinanghaban ang mask sa mukha ni Yuete at Timova, mukha lang afrage, imiwigaling mag-aral tapos gagawa lang bilang isang masara, ano pang nakakatakot yan. Ang mirang bahay no tu ay hindi karapat-dapat sa atin sa mo Lia. Nangamak non gemiti si Lia, alam ko na. Hindi man lang siya kasangalagang kukung po kaya hindi ko siya pinapansin. Timayo si Lia, itinos ang kanayang baba at tumingin kay Yuete at nakbitawang kapananakot, way napayaw ako sa airport kaya masakit pa rin. Pero narinig kong kisang loob kang nakipahiwalay sa magiging asawa ko kaya pinalampas ko na. Kung nakikita pa kitang humihilo sa asawa ko mag-ingat ko at ipapapito kita. Anong gusto mo bang magbayad akong ilang matatangkat na lalaki na makipahtalik sa iyo buong hobby o maglarong tic-tac-toe sa mukha mong to? Naramdaman ni Yuete na nalilimbay at nakakalit, naginit siya ay isang service provider kaya dapat niyang pigilan ang kanayang emosyon at itiring ang mga customer bilang mga Diyos. Ibinato ni Lia ang isang stakong pera sa mukha ni Yuete at mayabang na imalis. Sinendang kasamaan ni Yuete at makalang na nagtanong, tapos na po ang treatment niyo, gusto niyo po bang itiloy? Diretsong limakat si Lia sa pinto ng hindi tumitingin, hindi. Wala na akong hanan ngayon kaya hindi na ako gagawa. Nang imalis ang gripo, naktipon ang kasamaan para tanungin si Yuete kung ano ang nangyayari. Ipininaliwanag ni Yuete pagkatapos ay ibinigay ang pera na ibinigay ni Lia. Inalawang manager si Yuete at nakpasang gamitin ang pera ipang kimain. Sa hapon, tulatan dati, si Ko ay dimating ipang hintayin sa di sa harap ng pinto. Alam ng makakasamahan ang tungkol sa dalawa kaya sinisi siya, hiwag mo nang hanapin si Yuete baka makamali ang mapapanghasawa mo at magbigayang problema sa kanaya. Naktakang nagtanong ang empleyado kay Ko, anong ibig mong sabihin? Si Lia, ang fiancé mo, ay isang regular na customer dito. Ngayong tanghalian, nakita niya si Yuete kaya sinodaya niyang gawin ang mga bahay at pakalitan ang bata. Kawa-awa ang bata dahil siya ay mabait kaya hindi siya naklakas loob na limaban, naginit kang nakatakbo siya ang ibang tao, babaksakan na siya. Kasabay nito, natiklasan ni Lia na nakalimitan niyang iwanan ang kanayang mamahaling limited edition na daukit sa bautay salon kaya bumalik siya para kinin ito. Nakitang empleyado si Lia at mabilis na imiwas sa kanaya, hindi na nakpapakitang